ang pagbulgar sa deep state ng Amerika. Ang conspiracy theory sa malihim na grupo ay inilantad ng bagong administrasyon. Kasama sa executive order ay ang pagsara sa USAID na napagalamang ginagamit ng organisasyon. Pumapasok ito sa ibang bansa katulad ng Pilipinas upang pondohan ang mga NGO at maraming media outlets. Sa kabila ng pagtulong nito sa mga naghihirap ay may sikreto pala silang hindi alam ng karamihan. Siguradong nagugulat ka sa malalaman mo na isiniwalat ng DOGE na ang deep state sa Amerika ay nagpabagsak sa ekonomiya ng ibang bansa at mga rehimeng tutol sa kanilang pagnanasa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang dating conspiracy theory ng deep state ay patuloy na nabubukalkal. Ito ngayon ang laman ng balita sa Amerika dahil medyo nasilip ng Department of Government Efficiency o DOGE na mayroong samahan na umiimpluwensya sa mga NGO, sa mga media at sa mga politiko sa loob at labas ng bansa. Kung matatandaan ang sinabi ni Trump noon hinggil sa deep state, natutuyuin ito ang pondong ginagamit ng grupo. Just as importantly, bringing back impoundment will give us a crucial tool with which to obliterate the deep state, drain the swamp, and starve the warmongers, these people that want wars all over the place, killing, killing, killing. They love killing. And the globalists out of our government. We're going to get the warmongers and the globalists out of our government. Ipinahayag ni Trump na pipigilin daw niya ang daloy ng perang gamit ng deep state. At dito nasangkot ang United States Agency for International Development o USAID. Isa itong departamento na itinaguyod upang magpondo sa mga non-government organizations o NGO para tulungan ang ibang bansa. Nagbibigay din ito ng suportang pinansyal sa mga media outlets at mga journalists sa paglahad ng balita. Sa kanilang website sinabi na ang USAID ay nagbibigay ng pondo sa mga research ng ilang scientists upang masolusyonan ang problema ng mundo. Nag-aabot din ito ng pera sa mga universidad upang pagtibayin ang kaalaman at pagsasaliksik ng mga estudyante. Tumutulong din ang ahensya sa mga korporasyon, sa mga relihiyon sa iba't ibang bansa. Base sa Borgian Project, ang USAID ay isang independent agency mula sa Amerika na pinakamalaking nagbibigay ng food assistance sa daigdig. May budget na $27 bilyong kada taon, kaya maraming bansa ang umaasa sa foreign aid na galing sa ahensya, na siguradong nagdudulot ng ginhawa sa bilyong-bilyong naghihirap. Ayon sa mga resibong nailabas ng DOGE, nakapagbigay na ang USAID ng daang-daang bilyong dolyares sa maraming bansa. 250 million sa Afghanistan, 11 milyon sa Vietnam, 27 million sa South America, 7.9 sa Sri Lanka, 4.5 sa Kazakhstan, 2 million sa Guatemala, 2.1 sa Libya, 6 na milyong dolyares sa Egypt, 5.5 sa Uganda, 1.5 sa Jamaica, ganon din sa Armenia, at marami pang iba. Maraming buhay ang natulungan ng USAID sa Pilipinas. Inulat sa PhilStar noong taong 2023 na magbibigay ng 20 milyong piso ang USAID sa mga kabataang hindi nag-aaral sa Pinas upang maipagpatuloy nila ang kanilang edukasyon. Sinabi sa Embahada ng Amerika na magbibigay ito ng karagdagang 196 million pesos upang itulong sa mga naapektuhan ng bagyo noong 2024. Nagbigay din ito ng 4 na milyong piso tulong sa mga bata at kababaihang naging biktima ng karahasan. Mula noong taong 1961,
higit pa sa 5 bilyong dolyares ang naibigay ng USAID sa Pilipinas. Mapagtatanto na talagang nakinabang ang buong mundo, lalo na mga Pilipino, sa tulong na hatid ng Amerika. Bukod pa sa mga charities, nagbibigay din ito ng pera sa mga media outlets. Ayon sa Free Presser ngayon lang 2025 na nagbigay ng pondo ang USAID sa mga 6,000 mga journalists worldwide. Kasama dito yung binalita sa VOA News noong 2024 na nagbigay ito ng 7 milyong dolyares sa Cambodia upang palakasin at palawakin ang pag-ulat ng mga makatotohanang balita sa bansa. Sa Fund for NGOs, ipinahayag na magbibigay din ng pondo ang USAID sa Mozambique Independent Media. Tapos sa Daily Mirror, ibinalita na pinopondohan ng USAID ang Media Empowerment for a Democratic Sri Lanka. Sa Kuwait News Agency, inulat noong 2014 na magbibigay ng $1.25 million ang ahensya para suportahan ang mga media sa Ukraine. Pero, meron itong kapalit. Malaking tulong ang perang binibigay ng USAID sa media, lalo pa yung nasa Pilipinas. Nabibigyan ng financial aid ang mga maliliit na independent media. Nasusuportahan ng maayos na paraan ng journalismo at nasisiguro ang kaligtasan kung nanganganib ang buhay, kung napapagitna sa mga labanan, pag-aalsa at mga nagpoprotesta. Nasusuportahan ng walang kinikilingang pag-ulat ng balita. Bagamat kailangan neutral ang mga media, paano kung ang nagfa-finance sa kanila ay mayroong pinapanigan sa politika o may sinusunod na ideolohiya? Isipin mo, paano nila ibubulgar at ibabalita ng walang bias kung may korupsyon sa grupong nagpopondo sa kanila? Food for thought. Totoo na malaki talaga ang utang na loob ng mga non-government organizations, libo-libong mga journalists at dang-dang media outlets sa USAID. Sa loob ng ilang dekada, naasahan ang foreign aid na mula sa bulsa ng mga Amerikano. Nakatulong ito upang itaguyod ang buhay ng mga mahihirap. Napapatibay nito ang karapatan ng mga walang boses at naipapalaganap ang katotohanan sa lipunan. Napakagandang adhikain para sa buong mundo, para sa buong sambayanan, makatao at makadiyos. Mga gawaing nagbibigay pag-asa sa mga walang kinabukasan at lakas para sa mga nangangailangan. Sa anumang oras at panahon, ang USAID ay maaasahan. May isang problema. Nagpopondo din ito sa mga terorista. Kalagitnaan ng buwan ng Pebrero ngayong taong 2025, nagpahayag ang congressman na si Scott Perry sa House hearing hinggil sa nabukalkal na sekreto ng USAID. Your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That's what it's funding. If you think... Sinabi ng kongresista na umaabot sa halos na $700 milyong taon-taon, bukod pa sa ibang perang ipinantutulong ng USAID. Pero ang tumatanggap ng pondo ay mga kilalang terrorist groups. Kasama dito ang ISIS, Al-Qaeda Khorasan at Boko Haram. Ibinalita din yan sa First Post na pinopondohan nga ng USAID ang mga kilalang terorista. Ang ulat sa Middle East Forum na nagpipinance ng terorismo ang US State Department at USAID. Sinabi sa loob ng isang taong pag-aaral na pag-alaman na nag-aproba ito ng pondong may halagang $164 million para sa mga radical organizations. Kaya ang tanong ng marami ay, bakit? Bakit kaya nagbibigay ng pondo ang ahensya ng Amerika sa mga terorista? Batay sa mga eksperto,
nagbabayad ng mga terorista ang deep state upang magsimula ng pag-aalsa o protesta kung may patataubing rehimen. Sila ang ginagamit para magkudyok ng galit at karahasan sa mga revolusyon. Ito ang nangyari sa bansang Bangladesh. Ayon sa ulat ng RT News na may kinalaman ang USAID sa pagpapabagsak sa Bangladeshi Prime Minister na si Sheikh Hasina. Sinabi sa YouTube channel ng Republic World na kung totoo ang ibinulgar na nagpondo ng $21 million ang USAID para pataubin ang rehimen sa Bangladesh, ito ay dahil sa mayroon silang mas gustong paupuin sa pwesto. Ganyan din ang sinabi ni Viktor Orban, ang Prime Minister ng bansang Hungary. And financed in Hungary more than 60 NGOs, paid politicians, media outlets, so it was a plot against our sovereignty and independence. What's going on? So this is the liberal deep state, the global liberal deep state, and now we see how it has operated. Ayon sa PM, ang modus operandi ng deep state ay pagpondo nito sa mga NGO, pagbayad sa mga politiko at media para kontrahin ang kanilang soberenya at kalayaan, o magsagawa ng destabilization sa bansa. Kung titignan ang naganap sa Bangladesh, pinakawalan muna nito ang mga bayarang extremists at radicals upang magsimula ng pag-aalsa. Tapos ay pinakilos ang mga pinondohang media outlets upang ibalita ang karahasan. Ginawang international news ang madugong protesta para makuha ang atensyon ng mga human rights groups. Walang napagpilian si Sheikh Hasina kung hindi ang tumakas. Sa huli, napuwersa ng deep state gamit ang pondo ng USAID ang pagpapabagsak sa rehimen. Anong aral ang mapupulot dito? Kaila sa marami na may mga media sa Pilipinas ang nakaugnay sa USAID. Mga kamiyembro ng tinaguriang Internews na nakakatanggap ng milyong-milyong dolyares mula sa Open Society. Isang samahang kilala na nagpapabagsak sa mga rehimen ng ibang bansa. Sa kabila ng napakagandang nagagawa, kontrolado pala ito ng malihim na grupo. Bakit maraming media sa Pilipinas ang nagsasabi na conspiracy theory lamang ang deep state? Siguro, malalaman natin sa susunod na kabanata. Pero hindi ba't ang sabi, the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world that he doesn't exist. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.